Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating sa social media at saka sa Freedom Radio 91.5. Kausap natin dito ating butihing board member dito sa 2nd District ng Lanao del Sur, si Honorable Abdul Hamid. Abdul Hamid Bitor. Amer Bitor. Okay, sir. Sir, Board, ano masasabi mo sa mga pangyayari dito sa Marawi City, lalo na sa MSU yung nangyari last Sunday? Anong masasabi mo sa taong bayan? Ang nangyari sa amin dito sa Dimaporo Gymnasium na may naglagay ng bomba sa loob ng mga brothers natin, sister natin na simba sa simbang Sunday dito sa gymnasium ay may naglagay ng bomba doon sa loob at 4 ang namatay. Karon 46 ang injuries. Then 5 ang naka-confine ngayon sa Amaipakpak, hindi pa naka-recover. Ang karamihan ay nakalabas na dahil mga maliit na injuries lang ang tinamo. So nananalangin tayo sa Diyos na dihara kutob ang ilang gibuhat aning mga terorista. Kay kaning mga terorista ay kalaban nato ni tanan. Kalaban sa mga Kristiyano, kalaban sa amo ang mga Muslim, kalaban sa mga taong ayaw ng karahasan. Dahil ang ginagawa nila ay un-Islamic. Itong pangyayaring ito ay inhuman, hindi makatao at hindi makajus itong ginawa ng mga teroristang ito. Ito po ay hindi laban ng Muslim at mga Kristiyano. Hindi laban ng Islam religion at Christianity. Tayo ay iisa at gusto natin ang kapayapaan. Kahit saan man tayo mapadpad sa mundong ito ay gusto natin ang kapayapaan. Kaya itong pangyayari ito ay hindi kanais-nais na pangyayari. Itong ginawa nila ay un-Islamic at inhuman itong ginawa nila. Kami sa Lanao del Sur at sa lahat ng mga Muslim ay talagang kinundina namin itong gumawa nito. At sana mahuli itong gumawa at mabayaran niya kung ano ang ginawa niya sa mga civilian. Itong mga estudyante na walang kamuang-muang, talagang wala silang ginagawa sa religion, sa mga tao. Naninirahan sila dito sa amin, sa Lanao del Sur at sa nag-aaral sila dito sa Mindanao State University na wala silang ginagawang mali o kahit anumang labag sa aming religion at sa community natin. Talagang nag-aaral lang sila dito sa Mindanao State University. Pero Robert, nakita natin itong paaralan natin dito ating university dito sa Marawi. Sa MSU, weak ang yung parang ang security defense nila. Kasi simula noong Marawi Siege ay dinisarman na yung mga security natin sa MSU. Kaya wala silang magawa dahil wala silang armas. Alam mo naman ang mga criminal na hindi sila takot sa mga civilian o kahit sino man na walang dalang baril. So, kaya may security kaya lang walang baril. Kaya ang pamunuan ng Mindanao State University at buong lalawigan ng Lanao del Sur sa pamumuno ng ating butihing gobernador at vice governor na nag-request kami ng militar at PNP to augment the security to secure the Mindanao State University, lalo na ang ating mga estudyante diha sa
Mindanao State University. Dahil ang ating kuan board, mga dala na to, kanang maglapos-lapos sa likod, kaya karamihan, pagpunta lang, easy lang yung Oo. in and out lang yung mga tao, At walang karon restriction. naanay mga naanay Sa mga ngayon, PNP at mga military karon. dapat tuloy-tuloy na ba hanggang sa kuan para yung mga kuan, yung pamilya ng mga estudyante diyan hindi matakot baka Oo. hindi na sila magbalik. Talagang ganun ang nangyari. Hindi natin maiwasan ang pangyayari dahil kapalaran yan. Talagang mangyayaring nangyari sa simbang Sunday na yan. So, Sunday Mass, hindi natin yan na-timingan talaga sa simbahan pa. So, mautoy nananawagan kami sa mga kamag-anak, mga nanay, tatay ng mga estudyante natin dito sa MSU na huwag nating isipin na talagang ang gumawa nito ay Muslim, talagang hindi Muslim ang gumawa niyan. Dahil ang Muslim, tunay na Muslim ay kapayapaan ang kanyang hangarin dito sa mundong ito at ang gumawa niyan ay mga terorista at humihingi kami ng paumanhin dyan sa mga parents na itong pangyayaring ito ay inhuman at un-Islamic at gusto nating i-condemn itong ginawa nilang pagbubumba dito sa Dimaporo Gymnasium at humihingi kami ng tulong sa inyo lahat ng mga kamag-anak na huwag nating hayaan pigilan ang ating mga anak upang bumalik sa MSU para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral dahil ito'y nangyari na ang nangyari ay wala tayong control at hindi ito laban ng Muslim at Christian, hindi laban ng Maranao at mga Kristiyano dahil ayaw natin ng ganyang pangyayari at kailangan talaga kaming mga Maranao ay talagang hanggang ngayon ay hindi pa kami nakarecover sa nangyari sa amin sa Marawi Siege. So maunay among example na talagang kahit Muslim man ay titirahin ka talaga, kahit mga Muslim ang mga tao rito, titirahin nila dahil mga terorista ang mga yan eh. So, yan ang panawagan namin sa mga taga-Iligan, Sambuanga, Sibugay, taga-Cagayanon na wala tayong sa Cotabato, Balabagan, kahit saan na mga brother natin at sister natin na nag-aaral dito sa Mindanao State University ay wala tayong ngayon kontrolado na natin ang MSU, andyan na yung mga PNP. Pumunta rito noong isang araw si Chief PNP at kahapon ang Chief Philippine Army natin, si General Browner at nagbigay sila ng statement na talagang safety ngayon ang mga estudyante natin dito sa Mindanao State University. Pero Bert, may balak ba kayo ni Governor, nag-usap pa kayo na lagyan ng pins dyan kasi yung easy in and out lang yung mga civilian na yung at saka yung security natin sa main gate at saka yung sa exit natin magawa ng solusyon? Mayroon na yan, close conference na ang mga ang gobernador natin at president. Oo. At parang ganyan ang issue dapat. Oo, nakakular yan. Yung gate natin, alam natin kung saan ang entrance at exit dyan sa MSU. So, kontrolado na ngayon ng PNP. Ang sabi ng Chief PNP, huwag lang kayong maging tulad nung martial law na medyo mahigpit. Titingnan nyo lang yung mga kasi ang mga masasamang elemento ay pag makakita ng mga PNP militar ay medyo matatakot na yan sila. So the visibility of our security forces, PNP at Philippine military is malaking tulong sa peace ng ating university at dito sa lalawigan ng Lanao del Sur. Kayong mga kaibigan namin, mga taga-media,
at huwag natin itong palalain. Ang gusto naming ipahatid sa ating mga kababayan ay normal na at safe na ang ating mga estudyante. So kailangan talaga makatulong tayo dahil kasi ang iba sa mga kasamahan nating taga-media ay lala nila ang sitwasyon sinabi nila na 11 ang patay, hindi naman totoo na 11. Kaya takot yung ang buong tao. Apat ang namatay. Apat lang 46 ang ang injured. Oo. Saka may nakakumpile dyan. Nakakumpay hanggang ngayon may Hindi tayo maglabas yun. Oo, 5 ang nakakumpay diyan. Oo. Sige.